Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video nito is mula kay Viral Broadcast PH. So meron ito pamagat na breaking news, Bato de la Rosa huli sa airport, naharang ng Interpol ang pagtakas na iyak at nagwala. Question mark. So yan yung panonoorin natin, and then kayo na rin bahalang umusga. So bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Also courtesy na rin Attorney Enzo. Tapos yun, Philippine IC. So like, comment, share, subscribe. So panonoorin natin ito ngayon, men, kasi alam nyo naman yung matapang na senador na bring it on ICC ay nagtatago na ngayon dahil lang din sa ICC. And then yun nga, absent na ng absent ngayon sa Senate, and at the same time tumatanggap pa rin ng sahod yung kumag. So yan yung panonoorin natin ngayon, men. So bago natin simulan, Viral Broadcast page, supportahan nyo yan. So yeah, Filipino IC2 and then Attorney Enzo. So again, ang pamagat ng video ito, breaking news, Bato de la Rosa huli sa airport, naharang ng Interpol ang pagtakas na iyak at nagwala. So Viral Broadcast page, Filipino IC, like, comment, share, subscribe, start. At magtatapos na ang taong 2025. At kahapon din ay naglabas. Start zero. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sunod-sunod ang mga hearing ng Senado noong nakalipas na mga araw. At isa sa mahalagang tinalakay ay ang national budget ng 2026 lalo na at magtatapos na ang taong 2025. At kahapon din ay naglabas na ng pinal na desisyon ang ICC or International Criminal Court hinggil sa hinihinging temporary interim release ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC judges upang payagan itong pansamantalang i-release dahil sa kanyang physical na kalagayan. At hindi nga pinayagan ang interim release na hiningi ito, na ikinalungkot ng mga taga-suporta ng dating Pangulo at ikinatuwa naman ng mga biktima ng war on drugs at EJK. Diba? So yeah, nag-succeed pa rin yung mga victims ng AJK, yung mga family. And yun, hindi nga napaboran si FPRD. Kasi kung mapaboran man yan, wag na kayong mag-expect, diba? Yung ICC advance na dyan, diba? Iniisip na ng ICC yan na if ever hayaan natin si FPRD, diba, na i-release muna yung interim na yan, diba? May possibility na hindi na yan mailipad ulit, hindi na mabalik, diba? Kasi syempre parang dyan na papasok yung yung mga top senators nila, maghihiring mayat maya, diba? So basang-basa na ng ICC yan, Sa isa ng ICC spokesperson ang mga dahilan ng pagka-deny ng interim release nito, at isa na dito ay ang umano'y impluensya ni FPRRD sa bansa at ang umano'y kaligtasan ng mga pamilya ng mga biktimang nagrireklamo. Tama. Samantala, sa kaugnay na balita, Senator Bato de la Rosa ay winakasan na ang pagkasenador na trap na nga ba ng ICC Interpol dito sa bansa. Hanggang ngayon kasi ay mukhang pinabayaan na nito ang tungkulin bilang senador. Hindi na ito umaattend sa mga pagdinig sa Senado, lalo na at hawak nito ang Vice Chairman ng Finance Committee at ang Committee on National Defense na talagang ikinadismaya ng ibang mga senador, lalo na si Senate President Tito Soto. Soto hindi na Yan, hamon kasi ng hamon. Ayun, nung nalapitan na kayo ng mga hinahanap ninyo, hindi na kayo mahanap. Anak ng toko yan, pigil pa at hahatulan na ang pagiging excessive absentee ni Bato de la Rosa. Pagkatapos na malaman na meron na itong arrest warrant galing sa ICC, ay nagiging balisa na ito at hindi na nagpapakita at nagtatago na si Senator Bato. Alam kasi niya na kung sakaling nasa loob ito ng Senado, ay gugulatin na lamang siya ng kanyang arrest warrant at aantayin siya makalabas ng Senate premises at isisilbi ang kanyang warrant of arrest. Nangako naman si dating PNP Chief Nicolas Torre na kung sakaling kakailanganin siya ay handa siyang magsilbi ng arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa. Sayang dapat si talaga yun si Torre. Baka nahanap niya na si Bato ngayon. Diba? Yan nga lang, si Torre kasi wala na siya sa diba? Hindi na siya yung head, sayang. So kay Bato, diba? So alam niyo yung sa mga DDs, I think part 2 ng karma nila na pinapanawagan nila na Marcos resign. Parang mauuna pa yata si Bato resign. Diba? Mauuna si Bato, absent ng absent yan, ang swerte nyo naman. Isang taon ka magtatago, tapos sasahuran ka pa rin. Diba? Tapos sasabihin nyo, maging fair. Anak ng toko, yan ng pagsilbi niya ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte.
Dahil sa pagiging excessive absences ni Senator Bato ay nagdesisyon na si Soto na mabigyan ng leksyon si Bato. Maaari umanong idulog ang problemang ito sa Senate Committee on Ethics at doon pag-uusapan ang pwedeng gawin kay Senator Bato. Pwedeng removal from office o pagkatanggal sa Senado ang magiging parusa niya at pwedeng idulog sa Senado at doon pagbubutuhan sa plenary. Mukhang natakot na nga si Senator Bato na matulad kay FPRRD taliwas. Sinabi nito noon at hinamon pa si Trillanes na go ahead at handa siyang magpa-aresto sa ICC. Hindi din ito... Actually, wala ding isang salita si Bato kasi sabi niya willing niyang samahan si FPRRD. Tapos ngayon, susunduin na sana siya ng ICC para isama ni FPRRD. Ayaw naman. Diba? Wala pala tong isang salita tong tao na to pare. Kinilala ang Interpol dahil aniya ay mayroong sariling law and justice system ang bansa at hindi na tayo sakop ng ICC mula pa noong 2019. Kaya yan mga Di dapat lumabas ka. Diba? Patunayan mo na yan ngayon. Diba? Subukan mo. Diba? Subukan mo na panindigan yung sinasabi mo na wala nang yung ICC dito. Lumabas ka. Ipahiya mo yung admin. Diba? Patunayan mo sa admin na hindi ka nila madadagit kasi yun nga, hindi na tayo part ng ICC. Hindi yung sobrang confident kang sabihin na wala nang jurisdiction yung ICC dito tapos natatakot ka naman na baka makuha ka ng ICC. Diba? So meaning kung nagtatago ka, ibig sabihin lang yan, aware ka. Diba? Na kahit hindi tayo member ng ICC, pwede ka pa rin kunin. Kaya nagtatago ka. Diba? Yan lang yun. bunyog mga kababayan, sa totoo lang, sila ba to nakita nyo, nung pinapatupad nila ang war on drugs, bakit masyado silang mayabang? Bakit parang wala silang kinakatakutan? Kasi alam nila na kung Pilipinas lang naman ang pag-uusapan, kayang-kaya yan. Di ba? At nung kinaso sila sa ICC, akala nila nakaisa sila. Tinanggal nila ang Pilipinas sa ICC. Akala nila, yan, safe na tayo. Wala nang jurisdiction sa atin ng ICC. O, di ba? Pangalawa na naman. Ano na naman ang kasunod? Nanalo si Marcos at Duterte, kakampi nila yan. Unity team yan. So, wala na. Safe na safe na. Di ba? Safe na safe. O, kaya lang, God works in mysterious ways. O, lagi ko yan sinasabi, di ba? O, tapos si Bato, ang tinitingnan ni Bato, baka magaling naman si Atty. Kaufman. Baka kaya namang ilaban. Ang problema, sunod-sunod ang pagkatalo. Inuuto lang kayo ni Kaufman, sinasabi ko sa inyo. Parang pinipirahan lang kayo niyan. Diba? Talagang pinapaasa talaga eh. Diba? Alam niyo yung every ilalabas ni Kaufman ng mga statement na kaya yan, okay yan, maano pa yan. Tiwalang tiwala yung mga DDS tapos ang ending talo. Pero syempre, yung bayad kay Kaufman, nandyan pa rin. Diba? Di sila nag-iisip eh. Naisahan sila ni Kaufman para. Ano bang naipanalo ni Kaufman ng mga motions? Wala, no? Tapos ito na naman, inaasahan nila appeals. O kasi pinakita nila na si Duterte ay grabe na ang kalagayan, talagang sakitin na, payat na. O, ang inaasahan nila sa mga drama na yan, makukumbinsin na ang ICC na bigyan ng interim release. Ang problema ngayon, ang naging desisyon, denied yung interim release. Di nakarating yan kay Bato. So anong na-realize ni Bato dyan? Shout out, Vincent Tamaka. Anong na-realize ni Bato dyan? Mahirap pala. Pag nakulong pala ako doon sa ICC, wala nang kawala. Walang piyansa, walang interim release. Hindi mo kayang paikutan ang mga judges ng ICC. Ha? Siguro nakikita niya kahapon yung babaeng nagbabasa, no? Si presiding judge, Luz Taransa. Parang hindi Siyempre nanonood ng balita yan. So kay Bato naman, if ever madala siya doon sa ICC sa Hague, may isip niya rin na mahihirapan siya ng interim release. Diba? Kasi syempre, iisipin na naman ng ICC, oy, iba to si Bato. Hindi pa nga natin nahuli to, grabe na kung magtago eh. What more na lang kung iano pa natin yan. Diba? May isahan lang tayo niyan. So I think isa yan sa kinakatakot ni Bato. Parang napakaano nito. Hindi ito kayang suhulan, hindi ito kayang kausapin. Oh, ang nakakano dyan, napapansin nyo, ang presiding judge doon sa pre-trial chamber, si Judge Mutok, babae, Romanian. Ito naman, presiding judge na naman sa appeals chamber, babae na naman. Si Judge Luz Caranza, Peruvian. Oh, ayan. So sa mga tulad nila ba to, sa Duterte na mga pamacho, payabang na, ano yan? Oh, binabastos ang kababaihan. O yun, babae. Mga babaeng presiding judges ang nag-aano sa kanila. Ha? Karma. Oh, kaya ang nangyari dito, na-realize nakita na siguro ni Bato kahapon. Pag dinala ako sa ICC, wala nang kawala doon. Siyang tunay. Unang-una, wala namang interim release. Si Duterte na nga, sabi nila, si EPRRD na nga, na matanda na, nagdrama na nasakitin, nadrama na unconscious, natumba,
hindi pinagbigyan, hindi na dala ang ICC sa mga drama, lalo pa si Bato. Pag pumunta doon si Bato, makulong siya doon, pwede niya bang sabihin na interim release? Ang dahilan ay may sakit siya. Di ba? Yun lang. Di ba? Mahirapan talaga si ano niyan para. Si Tobats. Kaya lang, yun nga, sobrang opposite yan sa mga pinagyayabang niya dati, ano. Trillanes, bring it on. Puro kalangak ng ngak-ngak. Ngayon, siya na yung tago ng tago. Diba? Ay, nako. Nakakahiya yan, par. Pero syempre, di papansinin ng mga DDS yan. Diba? Hindi nila titignan yan as walang isang salita yung senador na hinangaan nila. Hindi nila titignan yan. Of course, idol nila yan eh. Parang second god nila yan eh. Diba? Kabunyog mga kababayan. Kaya si Bato, nare-realize niya dyan, ang pag-asa na lang talaga ni Bato ay kapag ang Korte Suprema naglabas ng desisyon na ang pagkaka-aresto kay Duterte, pagkakadala sa ICC, ay unconstitutional. Yun na lang ang pag-asa ni Bato dyan. Di ba? Yun na lang ang pag-asa ni Bato. Kapag ang Supreme Court ay diniklara na yung pag-aresto kay Duterte ay hindi dumaan sa tamang proseso, unconstitutional, illegal yung pagkaka-aresto kay Duterte. Si Duterte hindi na maibabalik. Kahit ganun ang maging desisyon ng Korte Suprema, si Duterte hindi na, nandun na yun. Alangan namang order ng Korte Suprema ng Pilipinas na pabalikin dito si Duterte kasi mali yung pagkaka-aresto. Walang ganun. Pero si Bato, pwede na sa kanya na maprotektahan siya ng desisyon na yan. Kaya nakikita ko parang dinaras ngayon ang desisyon ng Korte Suprema. Ngayong kahapon lang may nilabas ang announcement ang Korte Suprema. Mayroon ng aksyon ang Korte Suprema doon sa petisyon nilabas ni Duterte. Mayroon na. Di ko rin talaga magets yung point ni Ombudsman Remulla kung bakit niya pinaalam sa publiko na meron ng ICC warrant si Bato. Diba? Kasi mas maganda yung gulatan talaga eh. Kasi madadala talaga siya sa ICC, diba? Kapag kagulatan, unprepared ba? Or kahit last minute na lang, 'di ba? Na parang ito malalaman nila, at least sobrang huli na kung may gagawin man silang appeal or whatsoever. 'Di ba? Gaya nung kay FPRRD na nagpanic talaga sila ng husto na umabot pa sila sa point na nanloko sila na meron na daw TRO pero wala pa naman pala. Para lang mapigilan, ma-delay. Pero kita nyo naman, nadala pa rin ang dahig si 'di ba? Si FPRRD. Or, pwede din na yung purpose ni Remulla doon, 'di ba, yung pagpapaalam sa publiko, is para si Bato matakot, magtago sa lungga, and then hindi na magtrabaho. So, meaning, kapag yan yung mangyari, pwede siyang hatulan siguro, or syempre, pwedeng bakbakan si Bato sa part na yan, na absent to 'Di ba? Parang kumbaga, hindi na siya fit to work, kasi hindi na nga nag-duty, 'di ba? Hindi na nagtatrabaho. So, ewan ko kung ano yung gagawin nilang action dyan. Tatanggalin ba nila si Bato or whatsoever, di ba? Kung tatagal. Kasi, syempre, ngayon may nakita akong yung sa balita na sinabi ni I think ito si Gatchalian nagsabi, na there's no work, no pay for senators. So, kahit mag-absent yung mga tao na yan pala, sinasahuran pa rin sila. So, 'di ba, ang lakas lang makaaning. 'Di ba? Grabe yung privilege par. So, isipin niyo ito, example lang naman 'to. What if totoo yung mga paratang kay Chis Escudero, kay Villanueva at kay Estrada? What if totoo yun na nangurakot talaga sila? Tapos kapag nag-absent sila, may sahod pa sila. Diba? Di ba nakaka-insulto yun? Para sa sa lahat talaga. Nakakainis, di ba? Sobrang grabe ng privilege nila par. Yan yung dapat baguhin eh. Di ba? Kumag. What the? Sabi ng Korte Suprema, within 30 days. Comment down below your opinion about yan na walang no work, no pay sa kanila. Meaning kahit mag-absent sila, excuse letter lang, paliwanag lang, tapos may sahod pa rin. Comment down below. Diba? Kakalungkot kasi sa ordinaryong mga Pilipino, yung late, kaltas. Yung over na mga minutes, mga oras sa trabaho, not counted.
'Diba? Tapos, kukurakutin pa. Anak ng tokwa. is magbigay ng comment yung iba-ibang mga opisina ng gobyerno. Ibig sabihin, baka malapit ng magdesisyon ng Korte Suprema. Yun ang inaasahan ni Bato. Yun ang inaasahan ni Bato. Pero kung ngayon, ano yan, nakikita na ni Bato. Itong nakikita ni Bato. Pag siya na-aresto, pag siya nadala sa ICC, anong gagawin niya? Interim release? Anong ground niya? Na ano siya, unfit na to stand trial, sakitin na. Walang maniniwala sa forma ng katawan ni Bato. Hindi makukumbinsi ang ICC. Kung si Duterte nga na matanda na at may sakit daw, natumba na nga daw sa sahig, unconscious, hindi umubra sa ICC, lalo pa ang kung ano ni Bato. Pangalawa, I think pwede niyang gamitin yung kasi si FPRD natumba sa sahig. Sa kanya gumulong sa sahig. Kasi Bato, round, bang. Joke lang. yung mga sinasabi nila Bato na wala sa kanilang testigo, walang ebidensya, ay tambak ang ebidensya, tambak ang testigo. At alam nila Bato na pagdating sa ICC, ano yun, i-consider talaga ng ICC yun, yung mga testigo na yun. Nandun na si Garma, nandun na si Las Cañas, nandun na si Matubato. O, di ba? Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano to? Si Bato, alam niya na wag dapat siyang madala sa ICC. Pag nadala siya sa ICC, wala na. Parang katulad yan kay Duterte. Nadala na doon. Ang kinagandahan kasi sa ICC, hindi na sila mag-bibay sa ma-impluwensya ba itong taong to. Diba? Kasi kung dito sa bansa kasi natin, sobrang hirap panagutin kapag may pangalan, sikat, or may impluwensya, yung politician na yan. Sobrang hirap panagutin. Unlike kasi sa ICC, wala silang pake kung sinong Poncio Pilato ka. Diba? Kami dito, kung may makita kaming mali about sa binagagawa mo, diba? Doon ka namin babakpakan. Meaning, madali ka talagang panagutin. Diba? Ito isipin nyo if ever yung impeachment, if ever lang naman, kasi hindi naman talaga yun pwede. Pero if ever, ICC yung nag-handle doon sa impeachment ni VP Sara, do you think pagtutuunan nila ng pansin yung paglabag sa 1-year bar o rule na yan? Hindi. Doon sila titingin doon sa talaga, sa maraming grounds, diba, ng mga kasalanan ni VP Sara para mapanagot nila. Diba? Dito lang naman talaga sa bansa natin yung katawa-tawa, di ba? Yung pag-handle ng mga cases sa mga ma-impluwensyang tao. Kasi wala talaga Wala talaga. Wala talaga. Sobrang hirap panagutin. Di ba? O kahit may resolusyon yung Senado, pabor kay Duterte, may nagawa ba? Wala. Ngayon na naman ang Korte Suprema magdi-decide kay Duterte. Halimbawa mag-decide ang Korte Suprema, sabihin na illegal, unconstitutional yung pagkaka-aresto kay Duterte. Mapapabalik pa ba si Duterte sa Pilipinas? Hindi na. Kaya alam ni Bato na once madala siya doon, wala. Kaya alam niya yan. Nakita niya yung resolve. Nakita niya yung pagkakaiba ng ICC. Hindi siya abogado. Wala siyang idea ng ICC. Pero ngayon nakita niya na, iba pala itong ICC na to. Hindi pala ito kayang paikutin. Yan ang nare-realize ni Bato. Meaning, possible si Bongo ngayon, naghahanda na yan. Diba? Si VP Sara, naghahanda na yan. Ano na naman yung pang-counter nila? Kasi I think, marami po yun 9 ata yung redacted ng ng ICC, diba? Di natin alam, baka nandun din si VP Sara, pero possible yon. Kasi parang nung term niya sa Davao, diba? Parang meron din siyang doon, kabulastugan. So si Bongo rin, yari maubos sila niyan konti na nga lang sila. Minor na nga lang sila, mababawasan pa sila. I think tabakbakan talaga silang lahat Hindi pala kayang paikutin yung ICC na yan. Babae yung presiding judge. Mga babae ang naghahawak ng yung sa pre-trial chamber si Judge Moto. Presiding judge. Dito naman sa appeals chamber si Judge Caranza yung kahapon. Binabastos nga si Judge Caranza kahapon. Yan ba ang ang ina ni Claire Castro? Kinakantsawan ng ganun. Pero ang nare-realize ni Bato, mahirap pala. Kapag napunta pala ako sa ICC, doon na ako matatapos. Unang-una, ang mga judges hindi pwedeng lagayan, hindi pwedeng suhulan, hindi pwedeng takutin, hindi pwedeng impluwensyahan. Wala. Kahit mag-rally na yung mga DDS, nakailang rally na doon. Nakailang rally na doon ng mga DDS supporters, nag-iiyakan, nagsisigawan. Sobrang hirap talaga Sobrang hirap talaga pagbayarin, 'di ba? Bayaran yung mga nasa ICC kasi yan nga, ang gusto kasing patunayan ng ICC effective sila. 'Di ba? Meaning kaya
kaya nilang panagutin kahit sinong Poncio Pilato ka pa. 'Di ba? Kapag hindi na ma-handle yan sa bansa ninyo, 'di ba? Lulutusin ng ICC yan. 'Di ba? Alam niyo yung ganyan. Kasi imposible naman kahit sabihin nila na functional yung justice system natin dito sa bansa. Sige, nandiyan na tayo. Functional naman talaga. Pero naluluto eh. 'Di ba? Hindi na justify. Hindi napapanagot. Perfect example, impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Siguro kung si FPRD dito pa yan sa Pilipinas, baka nakalaya na yan. 'Di ba? Baka nag-iingay na naman yan sa mga rally. Baka sumama yan doon sa INC rally. 'Di ba? Ganyan lang. Lahat ng ginagawa nila. Oh, tapos dito pa may resolution pa ang Senado. Oh, nabago ba? Na-impluwensya ba ang ICC? Hindi. Oh, Kilabot Gaming Report. Ay, shout out. Oh, kaya mga kabunyo, actually kahapon, yung mga nanunood na mga biktima at saka pamilya ng biktima ng mga war on drugs, nanunood sila kahapon eh. Tinipon sila sa isang isang venue. Tinipon sila. Tapos paglabas ng desisyon ng presiding judge, tuwang-tuwa yung mga pamilya ng mga biktima, nagpapalakpakan sila. Alam niyo kung anong na-realize? Sana ganyan din ang Pilipinas. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan na korte na hindi natatakot? May due process. May due process, yes. Pero hindi nasisindak, hindi natatakot. At saka talagang tinitingnan yung argumento at ebidensya. Pagka ganon, ang ganda sana ng Pilipinas. Sa totoo lang. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Kahit anong gawin ng mga DDS, kahit anong gawin, may resolution na may resolution na yung Senado in support kay Duterte. May rally na ang mga DDS doon sa Dahig. Mayroon pa silang mga sa social media. Todo, mayroon pang mga drama na si Duterte ay payat na. Wala nang naaalala, natumba pa, unconscious, kung ano-ano na. Nadala ba ang ICC? Nadala ba? Hindi. Kaya nare-realize dyan ni Bato, mahirap. Mahirap pala. Pag napunta ko dyan sa ICC, tapos na talaga. Pero ewan ko rin kung paano nila nasabi na kalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Mamaya. Oo. Ano mga kabunyog? Nare-realize yan. Ron Portuguese, shout out sa mga taga-Tanaman, nakabunyog. Kaya sa tingin ko magtatago na si Bato. Hindi ito magpaparesto si Bato. Pasiguro nang masyado si Bato eh. Pasiguro nang masyado si Bato. Bakit? Ayaw niya nang maulit yung masurpresa siya. Si Duterte na surpresa eh. 'Di ba? Naalala niyo si Duterte. Nandun siya sa Hong Kong. Tapos nung nandun siya sa Hong Kong, nagpatipon doon ng mga supporters ng DDS. Ito pala. I mean, ewan ko kung about saan yun yung sinasabi nila. May mga nakikita kasi akong caption na may part daw yung mga DDS supporter kung bakit naging ganun yung resulta ng ICC. Comment nga kayo sa baba kasi nakita ko lang din yung post na yun. Di ko alam kung legit ba yun or meron talagang ganyang or part din ba yun. Diba? Ano ba yan? Dahil ba yan sa parang out of manners ng mga DDS? Baka yan, dinirect nila ng threat, diba? Baka dinirect nila ng threat yung mga judge. Kasi ganyan yung mga DDS eh. Pinipersonal nila masyado. Diba? Kaya siguro, threat pala kayo ng threat ha. Kasi imposibleng walang threat na tatanggap yung mga judge eh. Binabalahura talaga nila yan eh. Ganyan nila kamahal si FPRRD. So possible ganun. 'Di ba? Doon sa part na 'yon. Ewan ko lang din. Tapos nagsalita si Duterte doon. Tinanong doon si Duterte. May bali-balita po na mayroon na daw kayong arrest warrant galing sa ICC. Ano po bang gagawin niyo? Sabi ni Duterte doon habang nasa Hong Kong. Sige. Tingnan natin. Subukan nila kung kaya nila akong arestuhin. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? Nandun si Digong noon sa Hong Kong. Pinag-usapan. Ang gara, 'di ba? Sige, subukan niyo hulihin. Gawin niyo. Pero nang hinuli na, ano bang kasalanan ko? Yun lang. Noon na siya, may warrant to arrest na. At tinanong siya doon, mayabang pa si Duterte. Pag landing ng eroplano niya sa NAIA, yun, nandun na sila Roque, nandun na yung Interpol. Wala nang nagawa si Duterte. Doon, nasurpresa sila. Sabi nga ni Atty. Martin Delgra, hindi namin inaasahan yun eh. O ngayon kay Bato, ayaw niya na rin yun. Kaya ngayon, balibalita pa lang, hindi pa nga kumpirmado, balibalita pa lang ni Ombudsman Boyeng Rimulya na mayroon na. Balita, mayroon na akong kopya. Hindi pa ito opisyal. Pero naniwala na sila Bato. Naniwala na sila Bato. Nagtago na si Bato. Hindi na nagpapakita sa Senado. Kaya nga galit na si Senate President Soto eh. Hindi okay yan, sabi niya.
Bakit hindi na siya nagpapakita? Dapat ano yan, pag-uusapan yan, pag-aaralan kung anong gagawin sa kanya. Oh. So ngayon, si Bato, alam niya kasi, once na lumabas ang arrest warrant ng ICC, kung mayroon na nga, paano kung habang nandun siya sa Senado, biglang ilabas yung arrest warrant ng ICC? Hindi na siya makakalabas ng Senado. Di ba? Tsaka in fairness Oh. in fairness doon sa part na doon sa part na parang pinapalabas nila na napakasimple lang ng mga Duterte. Pero si Kaufman afford talaga nila eh. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Ano ito mga kabunyog? Sa tingin ko, itong si Bato ngayon, nagpapasiguro na ito. Ayaw talaga ni Bato. Yung sinasabi ni Bato na handa siyang harapin ng ICC, buti nga daw na mapunta siya sa ICC para mabantayan niya si Duterte. Sabi niya lang yun. Tama. Pero ang totoo niyan, naiisip yan ni Bato. Pampabilib lang ba? Pero wala sa gawa. Ganyan naman sila eh. Yung mga DDS kasi kapag sinabihan mo ng ganyan, nabubuhayan ng loob. 'Di ba? Kapag nangangako yung mga politician nila, nabubuhayan ng loob. Yan yung pinakagusto nila. Pero kapag hindi naman natutupad ng mga politiko na yan, hindi na nila i-call out yan. Wala na silang sasabihin dyan. 'Di ba? Shut up na lang sila. Pero kung yung kalaban ng mga Panginoon nila, yung merong pangako, tapos hindi nagawa or hindi lang umakma or hindi pa nagawa agad, babanata nila. Wala ka pala eh. Pura ka para salita eh. Diba? Ano yun si Marcoleta nga dati, parang nung tumakbo siya, diba? Pinagsisigawan niya, puro pangako. Tapos ang ending siya din, may pangako din siya. Aray mo. Kapag naaresto siya, nadala siya sa ICC, tapos na ang maliligayang araw niya. Wala na. Hindi na siya makakapag-ihaw ng isda. Aray ko. Pwede ba itong mag-ihaw ng isda? Hindi ko lang alam ang rule eh. Hindi ko lang alam. Ha? Dito kasi, laging ang live, ang mga post ni Bato, nag-iihaw ng isda, nag-iihaw ng karne, liempo. Di ba? Oh. Ang pinaka-problema ni Bato, problema ni Bato, pambayad sa abogado. Oh. Sabi ni Sara Duterte sa kanya, mayroon na akong i-recommend ng abogado kay Bato. Oh. Magaling, British lawyer. Sabi siguro ni Bato, ito naman si BP Sara, ha? Talagang parang nakikita niya nang maaaresto ako, kaya ang itutulong niya sa akin, may abogado na daw siyang i-rekomenda. Pangalawa, saan manggagaling ang pambayad doon sa abogado na yon? Kung ang bayad kay Kaufman ay 150 million, iniisip ni Bato, monthly 150 million, isang abogado lang. Saan ako kukuha ang pambayad niyan? O sabihin pa natin marami siyang pera na nakurakot sa bayan. Halimbawa lang, marami siyang nakurakot, ha? Grabe Hindi ko na. sinasabing kurakot siya. Assuming na ang dami niyang nakurakot, mauubos yan. Hindi naman siguro bilyon ang nakurakot ni Bato. Hindi naman, sila Duterte siguro. Oh, ay, Pero pwede din kasi yung isa nga sa iniisip ko dyan par. Hindi sila maubusan eh. Kasi syempre, may mga politician na nakasuporta sa kanila. I mean, politician, mga businessman na nasa likod nila. And I don't know if meron ding mga bosses yung mga yan. Isipin nyo na lang ha, great example, yung kay Chis Escudero. Chis Escudero lang yan. 'Di ba? Affiliate lang yan ng mga Duterte. Hindi talaga yun ang pinaka mga Duterte. Pero may nagbigay nga ng 30 million eh. Donation lang eh. 'Di ba? What more na lang sa sa other part. 'Di ba? So, I think kahit maubos yung yaman nila, meron paling magdo-donate ng pera, no. Pero ang mas maganda diyan, ewan ko kung i-check ng government 'yan, 'di ba, na tingnan yung cash flow ng mga Duterte during that case or trial ni FPRD, kung saan nanggaling. Di ba? Ewan ko kung magagawa ng government yan para malaman natin kung sino yung mga top donors, di ba? Or kung pinapalabas lang ba nila na nag-donate, pero ang totoo baka money laundering style lang din para hindi malaman na para hindi malaman na galing yun sa sa mga bangko nila. Kasi syempre yung brand nila, pinapakita nila na sobrang simple lang nila. 'Di ba? Pinapakita nila na wala doon ng mga binagong bahay, something like that. 'Di ba? So imposible daw mangurakot sila. Yan yung pinapakita nila. Pero opposite naman doon sa nakita ni Trillanes talaga. 'Di ba? So alam niyo yung ganyang part para. Pwede din 'yon na money laundering style. Pinapalabas lang nila na may nagdo-donate. So yung kay kasi, for example, yung kay Marcoleta, yung sa sosin niya, hindi niya daw disclose or hindi niya pinaalam kung sino yung mga nag-donate kasi nagwasabi daw na ayaw. So nako-curious tuloy tayo kung sino yung mga tao na yon
na nagdo-donate sa kanya, di ba? Wala lang, curious lang tayo kung sino ang mga taong yun. Problema mo kung 150 million ang bayad mo isang buwan sa abogado. Ang sabi lang ni Sara sa kanya, nakausap ko na si Senator Bato de la Rosa dyan, sabi niya as early as April, sinabihan ko na siya tungkol dyan sa warrant of arrest at mayroon na ako sa kanyang nirekomendang abogado. Sabi yan ni Sara, hindi yan chismis ha. Alam nyo naman ako, sinusubaybayan ko ang mga nangyari dito. O ngayon, tingnan nyo kahapon, lungkot ang mga DDS, nag-iiyakan, may picture ni Kaufman nakangiti. Ay siyempre, mag-grant ang motion niya o hindi, may sweldo si Kaufman. Dinidelay pa ng dinidelay ni Kaufman, delay yung text nila lalong tumatagal. Oo nga, no? Pwede din yun, no? Na ang akala ng mga DDS kasi, kapag humihingi si Kaufman ng delay or ng postpone, something like that, postponement pang mga tawag dyan, pinapatagal niya. Akala ng mga DDS, di ba? Ginagawa talaga ni Kaufman yung 100% na maipalabas si FPRD. Pero pwede din, 'di ba? Na parang sige. Ko nga to, i-prolong ko nga tong cases na to na FPRD para pumaldo pa ako. Pero 150 million per month. Anak ng toko, ang yaman. 'Di ba? What the heck? Lalong humahaba itong kaso na to. Pwede naman yan, kukuha siya ng mukhang, mayroon naman yata sa ICC nung parang PAW. Mayroong ganun. Yung mag-a-assist na lawyer na ipoprovide ng korte. Wala kang pambayad. Pero syempre, gusto ni Bato, yung abogado niya, parang private din. Hindi yung provide ng korte. Tama. Kaya lang, saan siya kukuha ng pambayad? Si Bato. Ubus niyan yung mga niya, kung ano mang pera niya dyan. Hindi naman kasi yan maliit na gastos lang eh. Pangalawa, yung pamilya ni Duterte, buti yan, maraming pera yan. Syempre, si Pulong, congressman yan. Ikaw ba naman, mula 2019 to 2022, 51 billion ang flood control projects mo. Aray. Diba? To the EDCA sites, the Philippine side will have the final say, Mr. President. Grabe, no? 51 billion. Tapos tahimik ng mga DDS nun. Mr. President, the Chief of Staff of the Armed Forces recently said that all the investigations into and protest against the government corruption are causing destabilization and benefiting China. Do you agree that the work of the Senate Durban Committee is destabilizing the Philippine government? Well, personally, Mr. President, that's part of our mandate under the Constitution. Yes. And the investigation is in aid of legislation, Mr. President. Kaya nga po, kaya hindi tayo nagdi-destabilize kahit na po tayo ay gumagawa ng pagdinig laban sa corruption na nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na po itong karumal-dumal na flood control projects na nakita po natin kung ano ang... Mr. President, well, thank you, Mr. President, for asking that question. It gives the Chief of Staff the opportunity to clarify and also to straighten the answers, Mr. President. He never said that the investigation would lead to destabilization or any instability in our political system. What he mentioned is... Katawa-tawa, ewan ko talaga, para umabot talaga sila sa punto na nakokorek sila, no? Ewan ko kung, alam nyo yung humahanap sila ng mali, pero ano naman, parang obvious naman siguro. Or siguro nakaligtaan lang talaga nila. Kasi yun, atat na silang humanap ng mali sa admin, di ba? Hindi na nila na-double check na mali na pala yung paghahanap nila ng mali. Yeah, bars. Withdrawal of the support of the AFP will lead to destabilization. So, and that's very clear, Mr. President, the difference between the responsibilities of the legislature in aid of legislation and also the withdrawal of the support of the military, Mr. President. Do you agree in the Philippines One China policy? Do you agree with Japan that any forcible unification of China and Taiwan is a threat to Philippine security? Well, Mr. President, the policy is we adhere to the One China policy. But of course, the actions succeeding to that will be subject for discussion, Mr. President. And you do not agree with Japan? Well, Mr. President, for now that is hypothetical and it's so there. Yeah. Diyan naman sila magaling eh. Hypothetical. Intriga. Diba? Yung isang kasamahan nyo nga, nagdala nga ng fake recording dyan sa Senate, anak ng tokong yan. Correct. It's hypothetical and that is the statement of Japan, Mr. President. Mr. President, Vietnam's policy of no military alliance has enabled it to develop an indigenous capability to produce military drones.
Do you think the Philippines should forever rely on external military assistance? So, yun lang muna ba? Tapusin muna natin. Grabe. Ano yun? Parang dalawang stress. Diba? Stress na tayo kay Bato, stress pa tayo kay Marcoleta. So, i-separate muna natin yung mukha ni Marcoleta. Focus muna tayo dito kay Bato. Kasi I think kay Bato naman to about yung pagtatago ni Bato. So anyways, ang video to is mula kay Viral Broadcast page. Supportahan niyo yan. Also, Senate of the Philippines. Tapos, Attorney Enzo. Support niyo rin. Tapos, syempre, Philippine IC. Like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun par about yun kay Bato. Which is yun nga, si Bato. Nagtatago na ngayon. So, yeah. Karma is a PITCH talaga. Diba? So, calling kayo ng calling. Trillanes, ICC, bring it on. Ngak-ngak ka lang na ngak-ngak. So, ayun, nilapitan na si Bato. Yun nga lang, parang tanong ko lang talaga is, hindi siya tanong, parang curious lang ako kung ano yung pinaka-main reason ni Ombudsman Remulla of telling, di ba, na meron ng warrant of arrest si Senator Bato sa ICC. Yun ba ay para ano lang talaga, para maalarma si Bato? Diba? Kasi I think mas maganda din na hindi ipaalam. Gulatan na lang. O reyan ko kung bawal bang hindi ipaalam. Kasi I think si FPRD medyo nalaman niya naman. Diba? Yung warrant ba parang bibigyan ka muna ng mga ilang araw dyan bago talaga ipatupad? Or dampot agad? Hindi ko alam kung ano kasi. So ngayon, nung si Bato, nabalitaan niya na meron na nga siyang warrant, which is yun nga, hindi pa kasi sure. Pero sure na si Remulla, pero sa kabila parang hindi pa siya sure kasi yun nga, wala pa naman talaga tayong na diba? Ang sa atin lang sinabi ng ombudsman. So ewan ko kung ano yung pinaka-point ni Remulla dyan, kung ba't niya sinabi, diba, na kung meron ng warrant mas maganda namang gulatan, pero ba't niya pa rin sinabi? Or ang isa sa purpose niya is para ipanik si Bato. Which is yun nga yung nangyayari ngayon. Nagpapanik si Bato, nagtatago. So sa pagtatago niya, maapektuhan yung trabaho niya. Kung maapektuhan yung trabaho niya, pwede siyang protestahan na ipatanggal sa Senado. 'Di ba? Kasi kung papatak ng 1 month yan, 'di ba? Siyempre, maano na tayo niyan kasi wala namang sakit si Bato. Nagtatago lang naman siya dahil sa alleged niya, 'di ba? Cases niya. So ba't siya nagtatago? 'Di ba? Alleged pa naman 'yan para sa inyo. Innocent until proven guilty ka pa naman. Pero bakit ka na nagtatago? So in short, di mo na, or parang hindi ka na fit to work, 'di ba? Kasi parang kumbaga pwede kang daliin dun sa parang nag-overthink ka or parang nasisiraan ka na ng ulo dahil sa kaka-overthink mo. 'Di ba? Na wala pa namang warrant para sa iyo pero nagtatago ka na. Or yun nga, sobrang lang talaga. Nahihirapan siya na mag-take risk na baka bluff lang 'yan. Tapos maya-maya pag duty niya, pagbalik niya agad dampot agad. 'Di ba? Pwede din ganoon. So, yeah, nagtatago si Bato par. And then yun nga, kapag mapuruhan siya sa part na 'yan, siyempre ilalaban niya ng mga kalaban nila sa politika. Puputaktihin si Bato sa part na yan. Unfair naman, 'di ba? Si nga dati, si Bong Revilla ba 'yon? Na-issue dati 'yon, 'di ba? Na absent. Tapos nagulat na lang nandun sa rally. 'Di ba? Ito pa kaya si Bato na ilang araw nang nag-absent. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga siya excuse pare. Yan, mayroon sa constitution natin na okay lang mag-absent yung senador kapag meron na siyang ICC warrant. 'Di ba? Wala namang ganyan. So, para malutas niya yan, harapin niya yung ICC na yan, which is yun nga, sobrang risky kasi baka magaya siya kay FPRD. Kasi alam naman natin na yung ICC talaga is mahihirapan sila. Tama naman yung sinabi ni Attorney Enzo dito na nahirapan nga si FPRD, 'di ba, na yung reason nila is aanga-anga. Alam naman natin sa bansa natin sobrang laki ng part ng medical or yung health issues, 'di ba, to the point na yung mga politician na masasangkop sa mga flood controls or whatsoever, nagni-neck brace sila
Pinapalabas nila na may sakit sila. Even Alice Go, Cassandra Ong, sino pa yung mga Poncio Pilatong yan, bigla-biglang nagkakasakit. Zaldico, biglang nagkasakit. Diba? Punta daw ng ibang bansa kasi may sakit. Alam niyo yung ginagawa nilang excuse yung sakit. So meaning, yung sakit-sakitan na yan, dito lang yan sa Pilipinas uubra. Pero hindi doon sa ibang bansa. Biruin nyo, kahit sinabi na nila na mawawalan ng malay si FPRD, hindi pa rin. Hindi pa rin nagpatinag yung ICC para. Diba? Kasi of course, i-check din nila yan doon. Diba? So yan lang naman. So kaya naman masasabi nyo kay Bato de la Rosa. Diba? Comment down below, and then yun pag-usapan natin yan sa comment section. So I think mas magandang i-flood nyo Bato resign. Ito yung karma nila sa Marcos resign. So Bato resign. Comment down Bato resign kung isa din kayo sa naiinis doon sa absent na Bato, tapos sinasahuran pa rin. Bakbakan nyo sa part na yan na hindi siya bakbakan. Ipalabas nyo yung mga sama ng loob ninyo. Diba? About dyan sa parang kapag tayo overtime or konting lagpas sa time, no sahod. Tapos kapag kalate, diba? Kapag kalate, automatic, kaltas. Tapos itong mga politiko na to, kahit mag-absent ng ilang araw, may sahod pa rin. Anak ng tokwa talaga par. Sobrang unfair sa part na yan. Diba? Sobrang unfair sa part na yan. So, yeah, that's it. Comment down below. Viral Broadcast page, Filipino IC Attorney. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.